Umabot na ho sa 36 ang kabuang bilang ng mga nasawi doon po sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan sakop po ng Basilan. Malaman nga natin yung pinaka bago, yung update tungkol po sa balita yan. Nasa ating linya po, spokesperson ng Maritime Industry Authority patungkol doon sa mga posible siguro parang kaloy na dapat nating malaman at maging punto na rin ng investigasyon po ng Marina tungkol po dyan. At saka yung, paano na nga pala yung mga pasero doon ngayon? Nung nakarang araw, may mga barko ng Coast Guard. Kaso busy rin po ang Coast Guard. Meron din po silang kinakailangang obligasyon sa kanilang tungkulin. Director Luisito de los Santos, spokesperson, Maritime Industry Authority o Marina, nasa ating pong linya. Director de los Santos, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Director, good morning. Asan siya? Sir Orly, magandang umaga po at Ito, naririnig niyo po ako, good Director? morning po, Sir Orly. Sa lahat. Yes po. At magandang umaga rin po sa lahat ng mga kapuso po na nakikinig po ngayon. Okay. Director, malaman lang po namin yung mga, siguro, mga report na inyo natatanggap, kaugnay po nitong search and rescue operations po dyan sa paglubog ng MV Tricia Kirsten, pag-capsize and eventually paglubog. Ano ho yung mga pahabol ng mga detalye pong ipinarating po sa inyo ng mga nasa search and rescue operation, Director? Sir Orly, ang namamahala po ng search and rescue operations po ay ang kasama po natin sa Philippine Coast Guard. Opo. Ang sa Marina po ay yung maigting po na inspection sa 12 na passenger ships po ng Allison. Mm-mm. Sinasagawa rin po natin yung audit, yung management safety audit ng Allison para malaman po natin kung ano ba talaga ang proseso na ginagawa po nila sa pagpapatakbo po ng barko, kung sumusunod po ba sila sa safety rules, at kung yung maintenance system din po nila, tinitingnan din po natin kung maayos, at kung ang kanilang mga crew ay handa po kung may mga emergency May trahedya. situations. Okay. Buti ho binanggit nyo yan kasi parang meron ng ilang mga nakikitang pagkukulang. Yung ilan sa ating mga kababayan. Hindi naman ako masyadong maalam kasi sa ganyan mga safety feature ng mga barko, Director. Although gustong-gusto kong lumalag sa karagatan, pero bangka lang, hindi barko. Kaya nagugulat ako pag may reaksyon na mukhang may mga hindi tugma sa bilang ng mga nasawi. Idagdag mo yung bilang ng mga survivor, yung total na passenger na yon doon sa mga passenger na nasa manifesto. Na-observe din ho ba yan ng Marina, Director, ito nakalipas na araw? Thoroughly, actually, kasalukuyan po yung mga investigasyon po natin at ako yung unang batch po na pumunta po doon sa Zamboanga upon po na nalaman po natin na lumubog kasi ako rin po yung director ng Enforcement Service ng Marina at wala pong 100 days nga po sa opisina ngayon. Opo. Um, may mga violations po na nakikita po natin. Ang una po ay it appears po na yung naka-assign po na barko sa mga kababayan po natin na luluwas sana sa araw na yun, hindi po yun yung 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 talagang barko na Hindi siya yung schedule na sasakyan nila. babiyahe. Originally, Hindi siya naka-schedule na babiyahe, Opo. Director. Okay. opo, ang lumalabas po ay mukhang pinalitan at malalaman po natin ito sa paglabas po ng paunang result po ng investigation natin kasi may mga tickets po na iba yung pangalan po Ng barko. ng barko. Hindi po yun yung dapat na sasakyan po nila at ito ay matinding violation po, lalong-lalo na po pag hindi po nabisuhan ang ating mga mananakay. Okay. Ano pa ho? Ano pa ho yung iba, Director, na inyo na-obserbahan ngayon pa lang? Sir Early, kung marapatin po sana ninyo, gusto namin na wag mo nang mag-release po ng mga sensitibong detalye para hindi po ma-compromise po yung natin, yung sinasagawang investigasyon. Pero sinasabi po namin ngayon na nakitaan po ng mga matinding mga violation po ang Allison Shipping. Okay, sige po. Di natin babanggitin. Pag-usapan lang ho natin kung mamarapatin din po niya, Director, yung obvious. Obviously,
may discrepancy sa number of passengers sa manifest. And obviously, may mga pasahero, yung mga nasawi, Director, ewan ko lang ho kung nakita nyo ho yung pinakauli, yung lumulutang. Wala hong life vest. Mukhang hindi, doon pa lang maaring pagtunaw ng pansin ng investigasyon. Director, tama po ba? Kasama rin po sa investigasyon po natin yan. At ang nakakalungkot po, yung mga paunang recounts po ng ating mga passengers Opo. ay may mga life vest. Kaso nakalak naman daw po. Allegedly, nakalak po yung lagayan po ng Lagayan. mga life vest. Mm. Ano ba, di ba dapat yan? Ang life vest po kasi, Go ahead, Director. Sige po. Importante po yan. Go ahead po. ang life vest po kasi yun yung pangunahing depensa po natin, lalong-lalo na pag nagkakaroon po ng mga aberyang mga ganito. At ang nakakalungkot, walang bagyo. Tapos lumubog po yung barko. Tapos hindi rin accessible ang kanilang mga life jackets. Kung totoo man po yun, kasi pwede po silang lumutang doon eh. Sa pamamagitan po ng life jacket. Mhm. Ang principle po ng pagbilang po ng life jacket ay dapat kung ilan po yung authorized passenger capacity po ng barko, ayun din dapat yung number po ng magagamit po na mga life jackets. Hindi lang po dapat life jackets, yung functional po na life Life jackets. jacket. At ang marina po ay binibilang lahat sa ngayon mga life jackets ng mga remaining po na 12 na pa po ng Allison. Okay. Director, hihingan nyo rin po ba ng report yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard mula sa Zamboanga na pinanggalingan ng MV Tricia Kirstine bago nagtungo ng Sulu? Napawala. So early, medyo hindi Okay. ko nakuha po yung tanong. Nakapagbigay na ho ba ng report sa Marina yung mga tauhan po ng Coast Guard na naka-duty po nung mangyari po yung paglubog ng Tricia Kirstine, Director? Ang Marina sa Philippine Coast Guard po ay nagtutulungan sa pag-manage po sa incident na to, yung pag-manage in the sense na patuloy pa rin po yung search and Search and rescue rescue operations. operation. Okay. Kasi nga po, per manifest po at per mga documents po ng barko, valid po lahat ang mga documents ng barko. Mm-mm. Wala pong expired. Tapos yung nagiging issue lang po ngayon ay yung bilang Na pasahero. ng pasahero kasi yung authorized passenger capacity ng ng barko na sinakyan nila, kung yun yung titignan po natin, wala pong overloading. Kaso may mga ibang Hindi balita na sa manifest. na lumalabas na allegedly napalitan po yung barko na sasakyan po ng ating mga kababayan. Mhm. At yung mga kasagutan na rin doon sa tanong na mukhang maraming mga pasaherong wala sa manifesto. Kasama rin po yun na Director. Opo. Mhm. Opo, kasama po lahat yun. Okay, sige po. Iiwan ko na lang ho muna yan dyan dahil mukhang at least nakikita na ho natin ano po yung mga mahalagang mga magiging direksyon po ng investigasyon. Ano ho bang directive ng Pangulo ho sa Marina? Ito ho ba'y lutasin? Ito po ba'y tukuyin? Alamin agad at meron po bang deadline na binigay sa inyo ang Pangulo para malaman po kung ano resulta po ng investigasyon ninyo? Si Secretary Banner po yung nagbigay ng instructions Secretary. po sa Marina. Mhm. Sa tingin po namin, ito rin po yung instruction po ng ating mahal na Pangulo na paigtingin po natin ang pag-inspect po ng ating mga barko at dapat siguraduhin natin na seaworthy ang mga lahat ng mga sasakyang pandagat dito po sa atin. Ang nakakalungkot nga lang po, ang Marina ay isang maliit na organisasyon. Tapos we are talking about 15 to 16,000 din po na mga dapat i-inspect natin. Pero nagpa-prioritize naman po ang Marina kung yung mga vessels na high risk, tingin natin ay inuuna naman po na ino-audit at the same time ginagawan po ng random inspection. So ang tanong po kasi dito, ang maintenance po ng maritime safety ay hindi lang dapat iatas po sa gobyerno, kasi mas malaki po yung role dito ng ating mga operators kasi nabibigyan po sila ng prangkisa. And when we speak of franchises, of course that's a privilege granted by law.
sa ating mga negosyante. Hindi lang dapat yung kita yung tinitignan nila, but they have to make it sure na safe at seaworthy ang kanilang barko. Nag-i-inspect pa marina, pero once in a while, once a year, pinupuntahan po natin ang mga yan kasi sinusurvey po natin yung kanilang mga barko. But ang tanong po, from after the inspection, after the audit, hanggang sa sunod po na pagbabalik na marina, na-maintain po ba ng barko, ng operator, ang seaworthiness ng ating mga sasakyang pandagat? At yun po yung nakakalungkot. Yun po lumalabas na marami po yung pagkukulang ng ating mga operators. Kaya kami po yung nananawagan na sa ating lahat ng mga operators, particularly yung mga ships carrying passengers, na paigtingin po nila ng pagpapatupad po ng mga safety rules and regulations. Sa kalungkot yung mga trahedyang mga to. May mga targets po tayo by 2028, may targets po tayo by 2040, at ang sinusuportahan din po natin ang mga programa ng Department of Tourism, at ang nakalungkot paano po natin Tama po. may isasama ang maritime transportation systems natin kung may pagdududa ang ating mga kababayan po. Okay. Director, may kung kayo tatanungin at maaring siguro ang Kongreso, mga mababatas ay magsasagawa pa rin po ng investigasyon dito. At kayo matatanong, sa tingin niyo ba dapat nang maging mas maigpit ang batas natin, sa madaling salita, kaparusahan sa mga operator at sa mga mapatutunayang responsable sa trahedya sa karagatan tulad nitong paglubog, kasi ang dami ng ganitong mga insidente ni yung kaso, hindi natin alam kung napapatuloy, maraming mga buhay ang nawala, maraming nasawi, pero yung mga dapat managot, doon pa rin. Yung kumpanya, papalitan ng pangalan, may bago naman siyang prangkisa. So parang nagiging paulit-ulit at hindi nabibigyan ng katarungan, hindi napapapanagot yung mga responsable sa ganitong mga trahedya, Direktor. Sir Orly, ang mga regulasyon po natin sa maritime safety, sa tingin ko po ay sapat. Okay. Ang kulang lang po siguro sa parte po ng marina ay kulang po tayo ng mga tao. Sa buong Pilipinas po, mahigit 1,000 lang po yung mga empleyado po natin. So, hindi mo natin kayang inspeksyonin po lahat ng mga yan. Kaya kami ay nag-request po ng upgrading ng staffing complement po ng ahensya natin. Panahon pa po ni General Guerrero nung nag-submit po tayo ng proposed organizational staffing plan pa ng Marina, si General Guerrero po, yung dating umupo rin po na administrador. Opo. Sinumulan na po natin. At hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin po tayo sa sagot po ng mga ahensya na dapat tutulong po sa atin sa pag-expand po ng organization natin. Okay, siguro wala tayong pag-uusapan kung pagpapalawak ng mga tauhan, pero yung Director, yung pagpapanagot sa mga responsable, operator man yan o yung dapat na mga siwa bago lumayag ang isang barko, siguro mapabigat din yung parusa sa mga ito kung sakasakaling mauulit ang ganyang klase ho ng marami hong masasawi. Maraming buhay ang mawabaldas sa Direktor. Tama po kayo, Sir Orly, at ang Marina po ay kasalukuyan po na nag-present na po ng Marina ng fines and penalties po, kasi yung last na polisiya natin ng fines and penalties ay noong 1992 pa. So kailangan Okay. po natin i-upgrade para mas bibigatan pa po natin ang parusa ng mga operators po na nagva-violate po sa mga maritime safety rules and regulations po natin. Okay. Paano ho kayo ng biyahe sa Sampasulta, Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Director? Dahil yung nakaraan, balita ko, ang Philippine Coast Guard pinapagamit yung barko, pero alam natin hindi ho yun permanente, hindi yun pala palagi dahil may mga mission din siyempre, mga barko ng Philippine Coast Guard. Paano ho ngayon itong biyahe ito ng mga pasahero sa Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Director? Ano po, wala na po tayong mga stranded na mga passengers. Good. Nagkaroon lang po ng konting kalituhan nung nag-ground po yung mga passenger ships po ng Allison. Allison. So, Uh-huh. ang ginawa po ng Marina,
nag-invite po ng mga operators from other areas in the country na mag-deploy po sa kanilang mga vessels. So may napuna mga naman. Napuna naman po yung pagkukulang. Opo. So lahat po ng mga barko rin na existing po doon sa sa mga ruta po ng Allison, nirelax po natin ang sailing frequency. So ibig sabihin, pag puno na po ang barko, pwede na pong umalis. Alright, sige. Anyway, Director, kami patuloy makikipag-ugnayan at siguro itong, as usual, lagi natin binabanggit, sana laging huli na ang itong uri po ng mga trahedya. Hindi po natin na pag-uusapan, Director, yung mga private na mga sasakyang pandagat na recently, yun sa may Davao Gulf, may siyam na missing, may mga pangyayari pa rin pala ng masasakyang pandagat na nagkakaabira, nagkakaproblema at tinutugunan na lamang po, buti na lamang ng Philippines Coast Guard sa bahagi rin po ng Palawan. Siguro dapat din ngayon bigyan din natin ng pansin. Sa susunod na pagkakataon, Director, magkausap po muli tayo. Sir, maraming salamat, Director. Maraming salamat, Mayang Aga, Director. Good morning po at thank you po at magandang umaga sa atin po lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapuso. Thank you po. Thank you po, sir. Si Director Luisito de los Santos, spokesperson ng Maritime Industry Authority o Marina, ang inyo pong napakinggan. Thank you, sir.